Okay, yes, maraming salamat Bro Rush, 'no, at, ilalagay ko muna sa ano yung aking kamera, ang aking ano pala presentation. Ayan po 'no. So, isang mapagpalang gabi uli mga kapatid 'no. Tayo po ngayon ay nahaharap sa isa pong maginoong talakayan na kung saan po ay patutunayan po natin 'no yung pagiging perpetual virginity of Mother Mary ayon po sa turo ng simbahan, Biblia at ng tradisyon. Okay po. So, sa nakikita nyo po ngayon dito sa akin pong screen, no? Ang A Parthenos, yan po ang ibinigay na titulo ng simbahan sa pagiging perpetual virgin ng ating inang Virgin Maria, no? And A Parthenos, isa po siyang Greek term meaning the ever virgin o perpetual virgin. At ayon po dito sa turo ng simbahan, no, na mababasa po natin sa CCC paragraph 499, yung dito na lang babasahin ko agad sa para makatipid tayo sa oras, no. In fact, Christ's birth did not diminish his mother's virginal integrity but sanctified it. Unto the liturgy of the church celebrates Mary as a paternos, the ever virgin. Yan, so malinaw po yan sa CCC namin, no, kung anong titulo meron ng Inang Birheng Maria, a paternos or the ever virgin. Pero ipapaliwanag pa po natin to ng maigi, no? Kasi ayon po sa tradisyon na mababasa naman po natin dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 203, no? Nung taong 649, no, sa Lateran Synod, sa pangunguna po ni Pope Martin I. Sabi dito, the Lateran Synod of the year 649 under the Pope Martin I stressed the threefold character of Mary's virginity, teaching of the Blessed Virgin and Immaculate Mary, that she conceived without seed of the Holy Ghost, generated without injury to her virginity, and her virginity continued unimpaired after the birth. So malinaw na yun palang perpetual virginity ay meron siyang tinatawag na tatlong antas, no, or threefold character of Mary. Yan po ang paliwanag ng simbahan. At in-explain po yan ni Pope Ford noong 1555. No, yun pong three character na yun, ano ba yung tatlong antas or baitang ng virginity of Mother Mary? Sabi dito, virginitas antepartum, virginitas in parto, at virginitas postpartum. So yun po ang paliwanag ng simbahan, no? Siyempre, mahirap mo nawain dahil nakaano yan, Latin, kaya i-explain ko po sa inyo. Ito po yung threefold character of Mary's virginity, no, yung sinasabi ng ating mga Santo Papa. Yung una po, virginitas antepartum. Ibig sabihin, Mary's conception of Christ. Ibig sabihin, nung naglihi siya o nagbuntis siya sa ating Panginoong Jesucristo, si Inang Birheng Maria po ay birhen. Pangalawa, virginitas in parto, no? Her giving birth to Christ during sa kanyang panganak. Hindi nga po nasira ang kanyang virginal integrity, sabi ng simbahan sa CCC 499. So nanatili po siyang birhen. At ang pangatlong antas naman, no, virginitas postpartum, meaning her remaining virgin after the birth of Christ. So nanatili pa rin siyang birhen matapos po ang kanyang panganganak sa ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, siguro sa isip ng mga tao, ito po ay imposible. Patandaan po natin, ang lahat po ng ito, ang gumanap po nito ay ang Diyos, no? At wala pong imposible sa Diyos, no? Lucas 1:37, walang imposible sa Diyos, no? Kaya i-explain po natin nito ang mga batayan ng simbahan. Una, itong virginitas antepartum. Ano ba ang basihan ng simbahan? Dito po sa NIV version, kasi si Pastor Wimpy mahilig sa NIV, kaya NIV ang ginamit ko. To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David, the virgin's name was Mary. So malinaw po talaga, bago pa lang dinalaw ang Inang Birheng Maria, birhen po siya, no? Tagalogin po natin, ng ika-6 na buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazaret sa Galilea. Pinapunta siya ng isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda siyang ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Luke 1:26-27. So, bago pa lang siya dinalaw ng anghel, birhen ang ating Inang Birheng Maria. Ngayon, tingnan natin ang hula sa kanyang pagbubuntis. No, Isaiah 7:14,
Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya na bata, ang bata na Emmanuel. So ayon po sa hula, birhen ang magbubuntis, no? By the way, sa parte pong ito, no, sa unang antas ng pagka-birhen ng ating inang Birheng Maria, yung virginitas antepartum, lahat po ng Kristiyano, wala pong tutol dyan. Siguro pati si Pastor Wimpy, hindi siya tutol na si Inang Birheng Maria naglihi na birhen. No? Hindi siguro tutol si Pastor Wimpy dyan. Kaya walang problema dyan. Dito tayo sa pangalawa. Virginitas in partu, her giving birth to Christ, no, yung kanyang panganganak. During sa kanyang panganganak sa ating Inang Birheng Maria, hindi nga daw nakasira, sabi ng simbahan. No? So ano ba ang batayan ng simbahan dito? Siyempre hindi na pa tayo lalayo. Doon pa rin tayo sa hula ni Isaías. No? Kasi sabi dito, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So malinaw po sa hula, the virgin will conceive and give birth. No, ayon po sa pagkasulat, yung birhen magbubuntis at manganganak. So isang continuous event po to. Nung nagbuntis siya, birhen, pati yung panganganak niya, birhen siya. No? The virgin will conceive and give birth to a son. At yan po ay kinumpirma po yan ni San Mateo sa kanya pong ebanghelyo, hindi niya binago ang statement po na yan. No? Dito sa Mateo 1:22-23, ito po ang wika ni San Mateo. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son. Then they will call him Emmanuel, which means God with us. So napakalinaw, ayon po kay San Mateo, hindi binago yung hula na isang birhen, maglilihi or magbubuntis at manganganak. No? So yung manganganak at yung magbubuntis at manganganak, isa pong birhen. Yan po ang hula sa banal na kasulatan. Tagalogin natin para mas maunawaan. Ayon sa hula, dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak. So, sabi ng tulad ng sinabi ko, ang magbubuntis, isang birhen, pati ang kanyang kapanganakan, birhen ang manganganak, no? At ayon po sa kilalang church father, no? Isa pong inventor ng salitang Katoliko, si San Ignacio, sabi niya po dito, you are firmly convinced about our Lord, who is truly of the race of David according to the flesh, Son of God according to the will and power of God, truly born of a virgin. So yung Panginoong Jesucristo daw, tunay na ipinanganak ng isang birhen. Hindi niya sinabi na ang Panginoong Jesucristo truly born of a virgin. No more. Kasi nanganak na eh. Pero sabi niya dito, truly born of a virgin. Sabi ni San Ignacio. At ayon pa sa isang santo na si San Martin, sabi niya, starting with Saint Justin, the father defend the messianic interpretation of Isaiah 7:14 and stressed that the words are to be understood in such a manner that the mother of the Emmanuel can save and brought forth while still remaining a virgin. Mga kapatid, yan po ang paniniwala at pananampalataya ng mga unang Kristiyano na kinikilala nating mga obispo. No? Last 7 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Sila po mismo nagpahayag kung ano ang kalagayan ng ating Inang Birheng Maria. Okay po? So, dito po tayo sa ikatlo na antas ng pagiging birhen ng Inang Birheng Maria, ang virginitas postpartum, no? Her remaining virgin after the birth of Christ, na kung saan po talagang tinututulan ito ng mga protestante, hindi lang po ng mga protestante, no? As early as 2nd century, mayroon na po talaga mga tao na tinutulig sa ang aral na to at defended po to ng mga defensor katoliko nung unang panahon pa. Kaya nga nagkaroon ng dogma eh, no? Para wala nang tumutol na kahit sino pang katoliko. Okay? So ano ba ang batayan ng simbahan dito na nanatili siyang birhen? Kasi ayon po dito sa talata ng John 19:26-27, sabi dito, nang makita ni Jesus, ito po yung moment na si Panginoong Jesucristo ay malapit na mamatay sa krus, no? Sabi niya dito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ang minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, ituring mo siyang anak, at sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito.
Mga kapatid, kung titingnan niyo ang talata, ang inang Birheng Maria, ibinili niya sa kanyang alagad na si Juan, no? Sa tradisyon po ng mga Hudyo, hindi po yan pwede na ibang tao ang mag-alaga sa iyong anak. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos, no? Ayon po ni San Pablo dito sa unang Timoteo 5:4, ngunit kung may mga anak o apo ang isang byuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang nila sapagkat nakakalugod ito sa Diyos. Napakalinaw po no, na hindi pwede na ibang tao ang mag-alaga dahil yan po ay nakakalugod sa Diyos. Hindi po pwedeng kontrahin ni Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling utos. Batas ng Diyos po yan na ang dapat ang mag-alaga sa isang byuda ay ang kanyang anak or apo. No? Kung meron siyang mga kapatid, hindi dapat dito sinabi na mga anak ang mag-ano kay Mother Mary. No, I mean, hindi na dapat sana kay San Juan ibigay si Mother Mary. No, kung may mga kapatid, mayroong mga kapatid si Panginoong Jesucristo. Okay po? At ayon uli sa isa pang church father, no, si Origen, sabi niya dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 207, napakahalaga po na mag-aral tayo sa tradisyon ng simbahan. Okay? Sabi dito, we know that the fact that the dying Redeemer entrusted his mother to the protection of the disciple John in John 19:26, saying, "Woman, behold thy son," presupposes that Mary had no other children but Jesus. Yan po si Origen ang nagsabi niya, no? Isa pong church father din, no? Mga tao na malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Okay po? O sa mga apostol pala na tinuruan ng mga apostol. Yan, mga tao na yan. Sila po ang lubos na nakakaalam sapagkat sila po ang malapit sa mga apostol. Kaya po nagpahayag sila ng mga ganyang pananampalataya, no? At importante po na malaman natin yan kasi ang sabi po ni Apostol na Pablo, mga kapatid, no? Sa kanya pong sulat sa taga-Hebreo, napakalinaw po. Kaya dapat malaman po natin ito para hindi po mag-ano yung ating paniniwala sa kanila. Sabi dito ni San Pablo, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga kinukot ko, mga kapatid, ang mga pananampalataya ng mga unang Kristiyano na malapit sa mga apostol, na tinuruan ng mga apostol, para po inline ang ating paniniwala ngayon sa paniniwala ng mga unang Kristiyano. Dahil yan po ang utos ni San Pablo. So patuloy pa po natin, no, ang pagpapahayag, no? Kasi yung pagiging perpetual virginity, ang sabi po ni San Ignacio, yun daw pa isang misteryo, no? Sabi niya dito na a word of her son, a mystery which must be proclaimed aloud. So kinakailangan ipagsigawan na yan ay isang misteryo. Ganun Just din 2 po. minutes. Maraming salamat, Bro Rush. At ganun din po si Saint Augustine. Sabi ni Saint Augustine, no? In such things that hold ground of the mystery is the might of him who permits it to happen. So ang Diyos daw ang nag-permit na yan ang mangyari. No? At kung ikaw po ay isang Kristiyano na hindi alam ang aral po na ito po ang sabi ni San Agustin as ni Saint Ignatius, no? Saint Ignatius of Antioch already bears right witness to this connection. Mary's virginity and giving birth and even the Lord's death escape the notice of the prince of this world. So yun palang hindi nakakaalam sa aral po na ito ay ang demonyo lang daw, sabi ni Saint Ignatius. Kaya kung hindi mo alam ang aral na ito, hindi ko naman sasabihin na ikaw ay ang demonyo. Pero mag-isip-isip ka, kapatid, kasi sabi ni San Ignacio, ang demonyo hindi alam ang aral na ito. Kaya magtanong ka sa sarili mo, paanong naging hindi nyo alam, dalawa, ang aral na ito. Yun lang, Bro Rush, at tatapusin ko na lang, no, at handa na po tayong sagot sa mga tanong na i-raise ni Pastor Wimpy. God bless po sa ating lahat at naway naliwanagan kayo. Maraming salamat. Yung mga binanggit mo sa mga sources mo sa CCC, mga tradisyon, inspired ba yun o hindi? Well, of course, inspired po yun. No? Of course, inspired po yun kasi ang nagpahayag po noon ang simbahan. Sabi kasi ng Panginoong Jesucristo sa Luke 10:16, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa Diyos. Kaya inspired po yun. Paliwanag po yun ng simbahan.
Next Next question. question. Okay, next question. Paano nalaman inspired yan? Mga apostles bang nagturo niyan? Yes or no? Of course, ang simbahan nga, sila po yung nag-receive. Objection, moderator. Okay. Time stop muna. Objection, Pastor Wimpy. Categorical, di ba? Yes. Yes or no muna daw, Bro John Rail. Bago mo paliwanag. Bro. Yes, a counter objection, Mr. Moderator. Sige, bro. O, sinagot ko, ang nasabi ko lang, of course, yes, yun ang ibig kong sabihin. Sige, yes na lang. Okay. 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 So, yes daw, paliwanag mo yan, bro. 20 seconds. Sige, bro. Nalimutan ko yung tanong, Mr. Moderator. Itanong na lang niya ulit. Nakalimutan ko na tuloy. Okay. Pastor Wimpy, pakiulit na lang yung tanong mo na, bro. Tapos Okay, paki-DN yan. yung- tanong ko. Mm. Yung katuruan ng tradisyon ng mga Katoliko, yan ba inspired na katuruan ng mga apostles? Yes or no? Yes. Kasi yan po ay itinagubilin ni Apostol na Pablo sa iglesia. No, 2 Thessalonica 2:15, atin pong mababasa dito, no? KJV, pakita ko lang. Ito po ang sabi ni Apostol na Pablo. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, Next whether by question. word or our epistle. Okay, next question. Itong sinasabi mo, sino ba yung Pope? Sino ba Pope yung Pope Firm of the First ba ito? Yung year 649? Martin the First. Okay, Pope Martin the First. Ano tong ginawa niya sa year 649? Ano tong ginawa niya? Siya po ang Pope nung panahon na yan. Yan po ay konsilyo. Lateran Council po yan. Nangyari po yung konsilyo na yan sa Laterano. At doon po nila napagdesisyonan na yun pong virginity of Mother Mary ay mayroon pong tatlong antas or threefold character. Yun po ang pinaliwanag. Virginitas antepartum, virginitas in parto, at virginitas postpartum, Pastor Wimpy. Next question. Okay, next question. Itong Pope, si Pope for the 4th, 1555, ano yung ginawa niya? Ano yung dineclare nilang dogma? Siya naman ang nagpaliwanag kung ano yung threefold na yun, na karakter yun ngayong virginitas antepartum, virginitas in parto, at virginitas postpartum. Baka nagtataka ka bakit may antas, may layo ang agwat ng pagpapaliwanag. Dahil yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ebanghelyo. Ang kanyang iglesia ay parang puno yan. Nag-uumpisa sa butil, naging tangkay, hanggang naging puno. Kaya mayroon po siyang development ang iglesia, Pastor Wimpy. Next question. Okay, next question. Saan nila kuha itong pag-aaral nila? Sa Biblia o sa tradisyon ng Katoliko? Of course, sa pag-aaral nila sa salita ng Diyos. Kaya nga, ginawa nila, binigyan nila ng explanation yung Isaiah 7:14 eh. 'Di ba? At siyempre, sa ano ng Espiritu Santo, sa turo ng Espiritu Santo, John 14:16 hanggang 26, sabi ng Panginoong Jesucristo, papaalalahanan kayo ng Espiritu Santo at tuturuan sa Next lahat ng question, itinuro ko sa inyo. Okay, next question na ba, Brother Gracia? Yes, Yes. question. Okay, next question. Kung sa Bible nila kinuha, ba't nilagay pa nila sa isang libro na tradisyon? Of course, pinapaliwanag yan, no? Kasi sa Jeremiah, sa 8:8 ng Nehemias, ang pagbabasa ng Biblia may nagpapaliwanag, Nehemias 8:8, at yun ang ginagawa ng Santa Iglesia, Pastor Wimpy. So, kung sa Biblia kinuha, bakit nila direct sa Bible pag-alala? Ba't gagawa pa ng mga ganyan eh? Sabi rito, 1555 lang. Tapos, 6 taon ng 649. Kung sa Biblia to, di dapat, kinopi lang nila sa Biblia. Tama ba? Yes or no? No, kasi nga hindi lahat na nakasulat sa Biblia ay may pinaunawa. Sabi ni San Pedro, 2 Peter 3:16, may mga salita sa Biblia na hindi maunawaan, kaya andyan ang iglesia, siya ang nagpapaunawa. Nehemias 8:8, ang pagbabasa ng kasulatan ay pinapaunawa, kaya yan ang ginagawa ng simbahan, Pastor Wimpy. Okay, next question. Next question. Next Okay. answer. Sabi mo rito, si Mary ay nung pinanganak ni si Jesus ay virgin pa, tama ba? Yes or Sabi- no? Yes, yan po ang nasahula. Isaiah 7:14. Ang berhen, maglilihi at manganganak. Conjunctive ang ginamit na pangungusap. According sa grammar, hindi po disjunctive at hindi po but. Okay, next Next question. question. Naniniwala ka ba ng pinanganak ni Maria si Jesus? Nag-remain virgin siya? Yes or no? Miracle yun, yes or no? Kung nakikinig ka sa paliwanag ko, Pastor Wimpy, yes, no? Kasi yun ang namin nanatiling berhen hanggang matapos ang kanyang buhay sa mundong ito, kaya nga perpetual virgin eh. Hindi na dapat itanong yan eh. Okay. Next question. Sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang isang babae maging manganak lang virgin, di ba? So, kung si Maria ay forever virgin,
Sabi rito, Objection muna, Mr. Moderator. Time stop, time stop, time stop. Okay. Yes, gusto ko klaruhin niya muna yung sinabi niya, Mr. Moderator, kasi ang pagkasabi niya sa Isaiah 7:14 daw, ang isang babae manganganak ng virgin. Klaruhin niya, kasi parang hindi yun ang nakasulat eh. Okay. counter. Counter objection, Pastor MP. Malinaw sa Isaiah 7:40, sabi a woman shall give birth, a virgin woman. Mm-mm. So, Yun sinabi na ko nga. virgin. Okay na. So ganito, Bra Yes Omar. Yes. Either merong ano doon bro, para sa iyo, merong either tama or mali. However, itutuloy ko pa din yung pagtatanong niya, yung construction ng pagtatanong niya, either para sa iyo mali or tama, pero tuloy-tuloy pa din. Pastor Wimpy, pakiulit na lang yung tanong bro Okay. from the start bro. Sige Okay. bro. Sabi sa Isaiah 7:14, may isang babae bangalak, virgin na babae bangalak siya, virgin. Itong tanong. Kung si Maria ay forever virgin, no? Nung pang-asawa niya si Joseph, virgin pa ba siya o hindi na? Yes or no? Yes, perpetual nga eh. It is her vow, no? Pag sinabing vow, hindi mo pwedeng, it's a kind of consecration, Pastor Wimpy. Kapag may vow ka sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon, ano ang sa kanya ay sa kanya. Si Mother Mary, para sa Diyos, hindi para kay San Jose. Ang trabaho ni San Jose, protekta lang yun para hindi patayin si Mother Mary kasi according sa kanilang tradisyon, ang babae Next question, mabubuntis na walang asawa, Okay, papatayin. next question. Nasa Bible ba o sa tradisyon ng CCC o sa tradisyon ng Katoliko na si Maria after na pang-asawa si Joseph ay nag-remain virgin? Okay, Saan wala doon? yan. Wala yan sa Bible letra por letra, pero i-explain kaya nga in-explain ng ng simbahan. Ang simbahan na nag-explain sa pamamagitan ng tradisyon na nanatili nga siyang birhen ayon nga sa hula. At yan nga po ay vow ni Mother Mary sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos na siya ay virgin forever kasi nga siya ay para sa Diyos. Hindi na siya pwedeng anuhin ng sino Next ng question. Ah, lalaki. Sigurado ba sa Bible wala per letter na si Maria ay virgin? Yes or no? Meron sa Bible, virgin si Mama Mary, binasa ko kaganina. Pero ang tanong mo kasi kaganina, meron ba sa Bible na hindi na siya virgin nung pangasawa na niya si Jose, virgin pa siya? Walang ganun sa Bible. In-explain niya ng simbahan. Kaya nga mayroong threefold character in-explain ng simbahan. Ano ang ibig sabihin ng mga character Next sa question, pagiging bro. Okay, virginity? next question. Ulitin yung question ha. Meron bang per letter sa Biblia na si Maria ay hindi na virgin? Yes or no? Wala talaga doon na hindi na siya virgin. Kaya nga, nagtataka kami sa inyo, bakit niyo sinasabing hindi na siya virgin? Wala namang talata sa Bible na hindi na siya virgin. Kaya nakakalito ang inyong tuligsa kasi wala namang Bible, talata sa Bible na hindi na siya virgin. Pero sinasabi niyo hindi na siya virgin. Time. Dapat sa inyo itanong yan. Okay. 7 minutes time na bro. Maraming salamat.